Yun mga utol, magandang tanghali sa inyong lahat at nandito tayo ngayon sa loft. So ito yung mga pang nerd natin. Yan, di pa ulit ako nakakapaglinis. Yung huling linis kayo, yung nakaraan pa. Yung nag-update ako sa inyo. Yun yung mga ibon natin. Tapos yung guwarpa natin na loft visitor, yung injured, ayun pinawalan ko na kasi medyo nakakatukod na para medyo lumakas-lakas yung ibon. So bali pa lang mga utol. Ayan, yung box perch natin dito tinanggal natin. So, yung box perch nilagay natin dun sa bagong loft. So, gagamitin natin yun para dun sa isang section dahil nga ililipat natin tong mga pang natin na to, mga pang nerd natin dun pagka pwede ng kulungan. So, mamaya mag-update ako sa inyo dun. Papakita ko sa inyo yung ginawa ko dun. Tapos meron akong ikakabit na ilang gamit dun sa loft. Papakita ko na rin sa inyo. Ayan, so kaya ayun, wala na ngayon yung box perch natin dito na isa. So pansamantala, yun muna yung nilagay natin dun sa loob para lang makulungan na natin yun pagka pwede nang kulungan pagka nakumpleto na yung mga divider saka yung pinto. Ayan, dahil yan yung mga pang nerd natin. Pakita ko sa inyo yung mga pakpak nila. Mahaba na Ayan. At talagang na to, kaya ng rumonda na itong mga to. Akala ko mga isa 2 linggo pa roronda na, pero ilang araw pa lang mula nung nag-update ako sa inyo ayan na, mahaba na bigla yung pakpak at kayang-kaya ng rumonda na itong mga to. Kaya kung paparondahin ko nga to kakayanin na nila, kaso ang gusto ko nga mailipat na muna sila doon sa bagong loft, doon na natin sila sanayin para doon na sila lumipad. So tingnan natin kung may hahabol natin sila doon sa bagong loft. So ayun nga, wala nang laman tong isang section natin, bakante na walang perch yan, yung mga lang, mga flooring lang ang naiwan. Ayan, so para makulungan natin yung kabilang loft. Ayan. So ayun, may isang ibon sa labas, yung pang south ko. Ayaw pumasok, patigas ang ulo. Yung mga pang north natin, malapit na silang rumonda. Pero sanayin muna natin sila sa bagong loft bago natin sila parondahin. Ayan. Mga nag face molt yung mga ibon natin, ewan ko kung bakit. Katatapos lang maglogo nitong mga to, kaso bigla silang nag face molt siguro nung pagkakaulan ng mga nakakaraan. Ilang araw din kasing paulan-ulan tas biglang nga araw, pabago-bago yung panahon siguro, nanibago yung mga ibon, nag face molt. At gawa pa nga nung nakapahinga lang sila din Ayan yung mga ibon natin. Yung slate, nag-iisang color. Wala yung grizzle natin dalawa sana sila, kaso ayan, iisa na lang natira. Slate na lang. Ayan yung mga pang north natin. Ayan, so doon tayo sa loft at bigyan ko din kayo ng update doon. Merong ilang dadagdag so, para makita nyo na rin kung ano update ngayon sa bagong flyers loft natin. So yun, bago tayo umakit pala sa taas, dito muna tayo sa mga ibon natin sa baba. So bali nung nakaraan yung mga breeder, yung mga naiwan nakasalang na breeder nasa baba pa. Pero ngayon ito nilagay na dito sa taas ayan yung mga ibon. So si Macbullet, tas yung asawa niya, tas ito yung isang pair natin. So inayos na kasi yung peso ng mga makina sa baba, kaya ito sinampan na yung mga ibon, kaya wala nang ibon doon. Lahat na ng ibon natin ngayon nandito na sa taas. Ayan, so ito yung mga inaki nila, malalaki na rin siguro mga 1 linggo pa pangwalay na tong mga to. Ayan, buti hindi naman sila masyadong nanibago, sinubuan pa rin naman nila yung mga inakay nila nung nilipat dito. Mga 3 days na silang nandito. Ayan, nakapag-adjust naman agad yung mga ibon. Ayan, tapos isang inakay ito, ayan, yung 2 times inbreed ni Maamo. Ayan si Maamo, ayan, anak niya yan, 2 times inbreed. Ayan, mukhang barako na naman wala tayong napalabas na inbreed, na-out ko yung mga inbreed. Ayan, puro barako natira sa atin. Tapos ito yung si White Light, si White Top. Ayan, yung piniper natin kay Maamo, tatay din na Macbullet. Ayan, hiniwalay natin kasi nakaraan napansin ko, medyo na-stress yung ibon kaya nag-watery dropping siya. Pero ngayon, okay naman na yung ibon. Ayan. Tapos dito, ayan, ay nakuha na rin yung isang bluebird dito nung nakaraan. Kaya ngayon, 2, 4, 6, 6 na lang yung nandito. Ayan. So yung mga stock bird, ayan Hindi pa ako nakakapaglinis nung
nung ano, nung loop ng mga stock bird. Pasukin natin at bigyan ko kayo ng konting update. Ayan yung mga ibon, oh. Ayan sila. Kaya madumi, kasintabi sa mga kumakain, hindi pa tayo nakakapaglinis. Ayan, yung ibang ibon madilim, medyo makulimlim. So dito meron tayong nabawing breeder na sinoli sa atin ng tropa kahapon, anak ni White Light. Ayan, oh. Ayan, anak ni White Light. Tapos nitong kakatapos lang na summer race ng BBC, ito yung isang anak ni White Light. Ayan, meron siyang anak na nag superset winner ngayong kakatapos lang na ano, na summer race ng BBC sa kumpare ko kay Paring De Burido. So ayun, congrats kay Paring De Burido. Nakapagpa-superset siya, anak nitong ibon natin si 069, anak ni White Light yan. So bali apo ni White Light yung ano, yung nag-superset niya sa BBC nung Sunday. Ayan. Winner siya, pero nag-produce na rin siya ng winner. At ayan, tayo naman susubok sa susunod niyan. Bali kasi lumalabas na siya unang nakatesting nitong ibon na to, dahil nung tinesting ko tong i-breed, na-cancel ata yung karera ng North noon, kaya hindi natin nailaban yung mga naging anak niya, na-out ko. Tapos yung pangalawang subok, Paring Dave, ayun, winner agad yung anak. At ito kapatid niya to, ayan yung nabawi nating ibon, anak ni White Light. So ayan si White Light, nandito din o yun, ayun si White Light, ayan, ayan si White Light. Hindi na nagsisimilya si White Light kasi 715, ayan, ayan, pogi pa rin si 715. Ayan, so yun yung update dito sa mga breeder natin. Ngayon akit na tayo dun sa taas. Update ko kayo sa mga nagawa dun sa bago nating loop. Ayan, ayan, nandito tayo ngayon sa harap ng bagong loop natin. At nung nakaraan nakapagpintura ako, pero kulang pa, papatungan pa ulit natin ng isang patong pa yan na puti. Tapos dito, pa-primeran natin, naubusan din ako ng primer. Tapos yung viewing, ayan, nakapintura na rin ng puti. Tapos nilagyan na rin natin ng perch kasi lalagyan natin dyan ngayon mga ibon natin para masanay sila dyan sa landing board. Hindi sila mailang bumaba dito sa bagong loop pagka nagpawala na tayo. So i-viewing ulit natin dyan yung mga ibon natin pagka pwede na maglipat. So yan yung nagawa ko dito nung nakaraan, pero yun nga, babalikan pa ulit natin yan. So doon tayo sa loob ng loop. Yun, dito ulit tayo sa loob ng loop. So wala naman masyadong pagbabago. Dito sa aviary natin wala pa rin division, saka wala pa rin pinto, pero sa mga susunod na araw gagawin na namin yan. Tapos ito yung mga dowel sa taas, ito dito. Ayan, kagagawa lang, pwede ko nang ikabit ngayon yan para maharangan na natin yung taas ng loop. Ayan, bali 6 yan, tiga-tigalawa kada section. So mamaya kakabit natin yan. Ayan, tapos dito ito, nalagyan ko na ng pinto, hindi ko na lang na-i-video kahapon, pero ayan, nailagay ko na yung pinto. At yung perch nung lumang loop natin, dyan ko din nilagay, dahil nga dyan natin ililipat yung mga pang nerd natin para ayun nga, pagka nasaraduhan na to at pwede ng kulungan, mailipat na natin yung mga ibon. So ayun yung pinto natin, smooth lang buksan yan, isang kamay lang, kayang-kayang buksan, saka ang tahimik. Yan yung ano niya, pinakagulong niya nasa baba, so hindi kita, maliit lang kasi yung gulong Tapos meron lang guide dito sa taas. Ayan, tapos ito ganun din sa baba, may guide, pero papalitan ko pa yan para hindi ganyang kahoy ang nakalagay sa harap. Papalitan natin yan. Wala pa yung guide na in-order ko Ayan, pagka dumating, yun ang ilalagay natin. Ayan, so smooth lang. Tapos yung box perch natin do sa lumang loop, ito nga dito ko nilagay. Ayan, para merong dadapo ang purchase yung mga ano natin, yung mga pang north natin pag nilipat din natin dito. Ayan, tapos dito sa taas, sasaraduhan pa to nung ganung barateha, yung sa ventilation ng gilid ng loop natin. Ganyan na lang ang palalagay ko dyan para simple lang. Para lang hindi nakakapasok yung mga ibon dito sa ibabaw, kasi pagka open yan, gagawin yan teritoryo ng mga ibon natin.
So hindi dapat na makakit sila dyan, kaya haharangan natin yan ng baratehan na ganun, hindi sarado, para yung hangin lang pasok pa rin. Ayan, para yung ventilation maganda pa rin yung circulation. Ayan. So ito yung naging setup nga ng per section natin. Pero yung perch, pansamantala lang to. Mas gusto ko nga sana easy clean, tapos with doji ibabaw. Pero ganyan lang yung sukat. Bala ko hanggang ganyan lang yung taas niya. Ayokong dagdagan pa ng sa hanggang ibaba. Masyadong magiging masyadong magiging punong tignan yung loob ng loop Yan, okay na siguro yung ganyang sukat ng perch. Tatlong layer ng easy clean sa ibaba, tapos one layer ng widowwood sa itaas. So bali 20 butas yan kada section. Hindi naman natin lalamnan ng sobrang dami ng loop, baka pinakamarami na 15. Ayan, dito sa kabilang section wala namang nabago. Ayan, pati sa kabila. So yung divider wala pang dowel, pero baka mamaya or bukas magawa na yun para malagyan na ng divider. Makukulong na ng husto yung isang section para pwede na nga ilipat yung mga ibon. Ayan, so ito ngayon, itong mga harang na to sa itaas, yung mga dowel, ay ilalagay ko na ngayon yan para kahit pa paano maging okay na yung loop natin. Ayan, so ikakabit ko na ngayon to. Ayun mga utol, lahat naikabit ko na yung mga dowel sa itaas. At simple lang naman ikabit, isasalpak lang natin yan dahil naka-frame naman na ng bakal yan. Ayan o. So, laki nung ginanda nung nailagay yung nasa itaas. So lalo na siguro pagka nakompleto pa yung mga pinto saka yung divider. Ayan o. Hindi ko pa lang naitotornilyo, pero kahit siguro hindi natin itornilyo, ayos lang kasi medyo masikip Hindi siya basta-basta matatanggal. Pero para sigurado, lagyan pa rin natin ng tornilyo yan. Tala pa lang ako nung nabibiling tornilyo, naubos din yung tornilyo ko napambakal, puro pambato yung natin, ay puro pang kahoy yung natira. Ayan sa loob. Ayan. So mas gumandang tignan nga, lalo na pag nakompleto na to, pagka may dowel na dyan sa divider, saka may mga pinto na, saka pagka may shutter na tayo dyan so mas okay na siguro ang tignan. Ayan. Okay, shutter natin sa taas, buksan natin. Ayan, para yung hangin pumapasok. So yun, press ko lang dito sa loob ng loop. Siguro mas magiging komportable yung mga ibon natin. Ayan, ganito yung magiging setup nung natin. Mababago lang siguro yung perch kasi magiging easy clean, tapos lalagyan ko ng widowwood yung mga itaas. Pare-parehas lang yun ang magiging perch. Kaso pagka may budget na, sa ngayon okay na muna to. Saka yung widowwood doon, baka ilagay ko muna dito sa gitna. Kasukat din naman dito yun kasi 5 feet yan ang haba niyan. Ayan, yan yung itsura sa loob. Ayan, okay, tignan. Mas maganda talagang tignan pagkahoy yung interior ng loop. So sakto lang yung sukat per section Yan, 4 feet, 5 feet,
Tapos yung box perch natin, 1 feet ang abante. Halos mayroon pang 3 feet na space dito. Kaya makakagalaw naman ng maayos yung mga ibon. So, ang purpose naman nung aviary natin kaya malaki, eh, dyan sila sa maghapon. So, dito lang sila sa gabi matutulog, sa loob. Kaya, mas matagal ang ibon sa labas kaysa sa kwarto. Ayan. So, yun. Kasi ito pala, ano natin yan, babarnisan ko pa yan. Ito, may barnis na to, kaso isang patong pa lang. Hindi pa ulit na babalikan. So, pagka siguro na kompleto na, saka ako na babarnisan. Ayan. Ayan. So, mas okay tignan. At nakaka-excite makita na kompleto na yung pinto, saka yung may shutter na dito sa aviary. Para, ayan, pag nandito tayo sa hallway, hindi na ganyan na tagusan na makikita natin. So yun, mas maganda talaga yung kahoy yung loob ng loft. Ayan. Nakaka-excite tuloy lagyan para magamit na natin tong loft na to. Ayan. So yun mga utol, yun lang yung update ko sa inyo para sa araw na to. Dito ko na rin tatapusin itong video natin. Maraming salamat sa panonood mga utol. Kita-kita na lang ulit tayo sa susunod na video natin.